Verse 35, Aklat ni Juan, Kabanatang 1. Ang sumulat po nito si John the Beloved. Huwag natin may pagkamali, no? Kasi dalawang John. May John the Baptist na matatalakay natin sa passage na to. Pero ang sumulat po nito ay si John the Beloved, apostle ng ating Panginoon. Sa 35, kayo pa nakasulat. Kinabukasan, naroong muli si Juan. Yung Juan po na binabanggit sa verse 35 ay si John the Baptist. Hindi po siya yung writer ng book na to, John the Beloved. Kinabukasan, naroon muli si Juan Bautista kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita silang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira?" "Rabbi," ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tignan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, ng katumbas ay Pedro." Ito ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isang topic na pinamagatan ko po na Lord's Invitation to All. Ang paanyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Sa mga preceding verses, sa mga naunang verses ng ating passage na binasa, ay mapapansin natin na si John the Baptist ay nagbabautismo sa Jordan River. At nung makita niya na palapit sa kanya ang Panginoong Jesus, ay meron siyang dineklara, pinoclaim, pinahayag na katotohanan galing sa Diyos, propesiya about the Messiah, and that is the Lord Jesus Christ. Sinabi niya na ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Alam na alam natin yan dahil nasa kabis na nating relihiyon, inaawit natin yan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yan po ay biblical, isang prophecy, at naganap sa panahon po ni John the Baptist in our passage. So, yung pangyayari na yan, mga kapatid, ay nagbunsod sa dalawang alagad ni Juan Bautista na iwan ang kanilang master, si John the Baptist, at sundan ang Panginoong Hesukristo. Kaya nasabi ni John the Baptist na he must increase, I must decrease. Sa John 3, verse 30. Kasi nung iwan siya ng kanyang mga alagad, pumunta kay Jesus, sumama na kay Jesus, pagbalik sa kanya, sabi niya, sabi nila, report nila kay John the Baptist is that wala nang paparito at si Jesus na yung ipinangakong tagapagligtas. Kaya sabi ni John the Baptist, mataas siya, o sige, sama na kayo sa kanya, at dapat lang na kayo at ang mga tao ay kay Jesus tumingin, manampalataya, magtiwala, maglingkod, at ako ay mababa. John the Baptist said. So isang napakaganda na pagpapakumbaba ng isang kinikilalang lingkod ng Diyos, guro, si John the Baptist, na may extraordinary na karunong kakayanan, ginamit ng Panginoon as prophesied din ang kanyang buhay, and yet, so humble, walang insecurity,
walang pagkainggit na ibinaba niya kanyang sarili at kanyang itinaas ang Panginoong Kristo. Ina-share pa nga niya ang kanyang mga alagad na si Kristo kilalanin, hindi lang puntahan, kundi manapak ay paglingkuran at pagtiwalaan. Ang mga alagad ni John the Baptist na sumunod kay Kristo, dalawa ay walang iba kundi si Andres at saka si John the Beloved. And nung sundan nilang Panginoong Jesus, sa verse 39, sabi doon ni Lord, halika kayo, sama kayo sa akin, para malaman nyo kung saan ako nakatira. So ito isang paanyaya sa mga alagad ni Lord na siya ay puntahan, sumama sila sa Kanya, at malaman nila, hindi lang ang Kanyang tinitirhan, kalagayan, man din ang Kanyang mga iba't iba at maraming mga katangian at dakilang layunin sa bawat tao sa buong mundo. Kung bakit siya naparito bilang Diyos na nagkatawang tao. So ang buong Biblia ay punong-puno po ng mga invitations. Old Testament, New Testament, there are lots of series of Bible invitation, God's invitation, not just to some people, but to all people. Lahat ng klase ng tao, mayaman, mahirap, bata, matanda, marunong, mangmang, mayaman, mahirap, kilalaman o hindi, lalo na basta nangangailangan ng kapatawaran at kaligtasan, makasalanan, ay iniimbitahan ng ating Panginoon na sumama sa Kanya, lapitan siya upang makasaksi ng maraming mabubuting bagay mula sa ating Panginoon. So the question na sasagutin po natin today, i-raise ko po sa isa sa atin, is that why is God inviting all people, all kinds of people to come and see Him and see a lot of things mula sa ating Panginoon? Ang una is that for the people to know Jesus, para makilala ng tao si Jesus, para magkaroon sila ang tao ng maraming kaalaman patungkol kay Kristo, ipinangakong tagapagligtas, sa Kanyang mga dakilang plano sa sangkatauhan na so important, nilalayo ng Panginoon Kristo ma-convey niya, maipahayag niya. Hindi lang sa ilan, kundi sa maraming tao. Because kung babasahin natin muli sa English naman, verse 35 to 38, ito pong sabi. The next day, John was there again with two of his disciples. Si John the Baptist, nagbabautismo. Nakita niyang dumaan ang Panginoong Kristo. When he saw Jesus passing by, ito yung panahon na nabautismuhan na ni John the Baptist ang Panginoong Kristo. Kinabukasan, when nagbabaptize siya, nakita niyang paraan ang Panginoong Kristo. Again, sabi niya, when he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him, yung two disciples po dito, si Andres at si John the Beloved, they followed Jesus. Iniwan nila si John the Baptist, sinundan nila ang Panginoon. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Saan ka nakatira? Saan ka tumutuloy? So, si John the Baptist ay walang pag-aalinlangan na magpahayag ng isang propesiya. Diyos ang nagpahayag sa kanya ng katotohanan, si Jesus, the Lamb of God, ang Mesiyas, ang ipinangakong darating na tagapagligtas. Ayon sa mga kasulatan, ayon sa mga kapahayagan ng mga propeta ng Diyos, ay kanyang sinalita patungkol kay Jesus na siya ang kordero ng Diyos, the Lamb who takes away the sins of the world. So, yan ang dahilan kung bakit ang mga alagad ni Lord sinundan siya, ang Panginoong Kristo. Hindi lang para malaman ang kanyang tahanan, kundi malaman ang maraming bagay tungkol sa kanya, pati ang kanyang kapahayag. So, mapapansin natin mga kapatid na ang Diyos ay hindi nawawalan sa iba't ibang kapanahonan. I believe so until now,
ng mga taong kanyang ginagamit na instrumento para makilala ng tao ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas. Napaka-instrumental ni John the Baptist para makilala ng kanyang mga alagad ng maraming tao ang dumating na Mesiyas, tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Sa New Testament, aside from Old Testament times, marami po na mga ginamit ng Panginoon, ang kanyang mga naging mga alagad. Si Philip po ay ginamit ng Diyos para sa isang Ethiopian eunuch makakilala kay Kristo. Si Peter na naging alagad ay ginamit din sa buhay ni Cornelius. And a lot more na mga taong instrumental ay ginamit ng Diyos para makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Ang mga taong ito ay ang Ethiopian eunuch, si Cornelius, yung kanyang buong sambahayan ay mga Gentile. Hindi po sila Jews ethnically. Sila yung in the Old Testament pinagbabawal na i-reach out ng mga Hudyo, dapat layuan, hindi bahagi ng bayan ng Diyos. Pero dumating yung panahon, may plano ang Diyos sa bawat tao, Hudyo man o hindi, ay ni-reach out lang pa sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Kaya, sa ating panahon, mga kapatid, we still believe na kumikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod, sa kapangyarihan ng kanyang banal na salita para mga tao makakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. And people should not just know about the Lord Jesus Christ as Savior and Lord, but to be able to place their faith in the Lord Jesus Christ, to trust Him as God, Lord and Savior ng kanilang buhay, as King of their lives. Because we all know in the past until now, maraming tao na nagsasabi sa kanilang mga bibig na naniniwala kay Kristo, pero pag binuksan mo ang puso o siniyasat mo ang buhay, mapapansin mo hindi si Kristo ang pangunahin sa kanilang buhay. Dahil ang tiwala ay nasa kayamanan, ang tiwala ay nasa tao, ang tiwala ay nasa relihiyon na nakapagliligtas di umano ng kaluluwa, but not the personal knowledge of the Lord Jesus Christ, as well as the faith, the real faith, the genuine faith, the living faith, the saving faith, o trust kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay o kaluluwa ng tao. Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is He. Blessed is the one who takes refuge in Him. So ang isang tao na makakakilala kay Kristo, kikilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, magtitiwala sa Kanya as His Lord, Savior, also provider sa lahat ng kanyang pangailangan in life, ay merong mararanasan, may mga matitikman, makikitang iba't ibang mga mabubuting bagay mula sa Panginoon, at siya ay magiging mapalad. Sabihin mo ngayon katabi mo, mapalad ka. Kung ikaw kikilala kay Kristo, kung ikaw ay magtitiwala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, yung pong sabi dito, blessed is the one who takes refuge. Ang ibig sabihin refuge, mananampalataya, magtitiwala, gagawing kanlungan si Lord, gagawing kublihan si Lord, gagawing muog si Lord, gagawing sanggalang ng Panginoon, gagawing hari, Diyos, tagapagligtas si Kristo sa kanyang buhay. Mapalad ang mga tao na hindi lang makakilala kay Kristo, kundi sila man din ay merong mararanasan, matutuklasan, ma-enjoy, at matitikman ng mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. So yan po yung una na dahilan kung bakit nag-i-invite ang Diyos sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng tao, para sa Kanya ay lumapit. Ang unang dahilan, para siya ay makilala, kilalanin, malaman ang maraming bagay tungkol sa kanyang plano. Pangalawa is to stay with Him. Ang manatili, mag-remain, makiisa, tumahan sa Panginoong Jesucristo. Kasi sabi sa verse 39, it says there, in English, come, Jesus said to the two disciples ni John the Baptist, si Andres at si John. Sabi ng Panginoon sa kanila, come, he replied.
nung tanungin nila kung saan nakatira si Lord. And you will see. So dito ay nag-iimbita si Jesus Christ sa kanila. So they went and saw where he was staying. And they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. So, yung pag-stay nila, the whole day sa Panginoon ay isang napaka-enjoyable na panahon sa kanilang mga buhay. Bagamat sabi diyan, 4 in the afternoon, pero according to scholars, commentators, at kung pag-aaralan din natin ang passage na yan, na sinabi diyan that they spent that day with him, he spent the day. Kasi yung 4 pataas, patakip silim na po yan, so it's no longer daytime. So, scholars, commentators, mga Bible interpreters tells us, and based on this passage, that they spent that day with him is that nagsimula ng umaga nung sundan nila si Kristo, makasama nila si Kristo sa kanyang tinitirahan, and almost full day silang magkakasama. Umabot sila hanggang hapon, 4 p.m. I believe onward pa nga. So si Andrew and John, the beloved, stayed and enjoyed the Lord Jesus Christ on that day. Sino po sa atin yung may kaibigan, kakilala, kamag-anak, o kapatid sa pananampalataya, o na-meet mo somehow, at nag-enjoy ka sa kanyang company, nag-enjoy ka sa kanyang presence, o gustong-gusto mo lagi siyang makasama. Ganito ang naging damdamin ng dalawang alagad nito ni John the Baptist nung makasama nila ang Panginoong Jesucristo. They stayed for a longer time, long time sa Panginoon. So, kung sila, I believe, hindi nakabatid kay Kristo as the Messiah, kung hindi nila napakinggan ang mga kapahayagan ni Kristo while they were with Jesus in His house, I believe, hindi lang magagawang mag-stay ng matagal. Di ba, ganyan tayo? Pagka inconvenient ang isang lugar, inconvenient kasama ang isang tao, uncomfortable ka sa situation o sa pinag-uusapan, mahirap magtagal talaga. Maaring aalis ka. But these people, they enjoy staying with the Lord Jesus Christ. First and foremost, because nagkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus Christ dahil narinig nila. Hindi lamang ang sinabi ni John the Baptist sa kanila, the Lamb of God that takes away the sins of the world, kundi nung magstay sila sa tabi ni Kristo, mas nakilala pa nila ang Panginoong Kristo sa mga kapahayagan ng Panginoong Kristo sa kanila. That is why they were able to not just stay longer sa piling ng Panginoon, kundi they really enjoy being with the Lord Jesus Christ. Sweet moments yung halos maghapon na yun to be with the Lord. Sweet hours. Tayo ba ganyan? May sweet hours ba tayo sa ating Panginoon Kristo? Though hindi na natin siya nakakasama physically, literally, pero in the Spirit, do we have fellowship with Him? Saan ba natin raranasan ang mga sweet moments natin? Is it with the Lord Jesus Christ, such as these people, disciples of the Lord Jesus Christ, si Andres at si Juan, o baka ang mga sweet moments natin pagka nanonood tayo ng Korean novela, telenovela, mga gusto-gusto nating palabas sa TV, mga gadgets natin, YouTube, pinapanood, Facebook. Okay, baka yung sweet and close moment natin, so precious time natin, baka first and foremost, nararanasan natin o nade-devote natin sa pagtatrabaho, sa school works, sa negosyo, sa company, sa pamilya, sa trabahong bahay. Baka ilan ito sa mga nagiging sobra nating kaabalahan, more so kaaliwan. Okay? Kasi kahit trabaho, na-enjoy yan at a time na inspired tayo mag-work, inspired tayong gumawa sa loob at labas ng bahay. We enjoyed it, and it seems to us, okay naman yun, pero
not hindi sa puntong mas focus tayo doon sa mga gawain na yon, pinapahalagahan natin, importante sa atin kung saan masaya tayo over the Lord Jesus Christ. His presence, yung tayo sa Kanya ay makipag-fellowship in the Spirit, sumamba, magpuri, magpasalamat, mag-stay sa Kanyang banal na presensya, lagi at tuwina, dahil isang mapayapa na kalagayan, kaisipan, damdamin, buhay ang nakay Kristo. Nananampalataya at kapiling ng Diyos in the Spirit, kapiling si Kristo in the Spirit because of faith sa ating Panginoong Kristo. Naalala ko lang sa Matthew 17, kung saan ang mga alagad ni Lord, si Peter, James, and John, nakita nila yung transfiguration ng Panginoong Kristo. Kasama si Moses na tagal ng patay, as well as si Elijah. Nakita ng mga alagad nito ang glory ng Panginoong Kristo, nabalot ng ulap, nagningning na parang simpuli ng bulak o niebe ang kasukutan, at naging isang maringal na Panginoon sa kanilang paningin, dahil ang kasama niyang kausap ay mga lingkod ng Diyos in the past, Moses and Elijah. Kaya nga naniniwala tayo, based on the scripture, na lahat ng nanampalataya sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. Nasa langit, nasa bosom ng Diyos. May life after death. Because sa transfiguration ng Panginoon Kristo, Matthew 17, ay nagpakita doon, nakita ng mga alagad ni Lord si Moses and si Elijah. At ang sabi ng tatlong alagad na ito ng Panginoon, huwag na po tayo umalis dito, Panginoon. Gagawa po kami ng kubol o tent o tolda, parang tahanan o pwede niyong pamalagian. Isa po sa inyo, Lord, isa kay Moses at isa kay Elijah. Bakit nila sinuggest ito? Kasi enjoy nila ang presensya ng Diyos. Kasama ang dalawang yumao na, matagal ng yumao ng mga lingkod ng Diyos na si Moses and Elijah. At parang ayaw na nilang humiwalay sa Panginoon. At that moment, gusto nilang manatili, hindi lang sa lugar na yon, isang sagradong lugar, kundi especially sa presensya ng Panginoon kasama ang mga patriarkang ito. Walang iba kundi si Moses and the prophet Elijah. So, it's the same with you and me. To those people na may faith kay Lord Jesus Christ as Savior, Redeemer, talagang yan ang gustong-gusto natin na panahon. O man din, palagi na gusto nating maranasan ang presensya, sweet presence ng Panginoon sa ating po mga buhay. Kaya nga po mga kapatid, it's so important na tayo po ay makaranas una ng imbitasyon mula sa Panginoong Kristo to come to Him, to see a lot of things from Him, about everything in this world, about us, at yan ay sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. So ano pa? Ang isa pa, the last but not the least na dahilan kung bakit ang Diyos, si Kristo, nag-iimbita sa lahat ng klase ng tao na sa Kanya ay lumapit upang hindi lang sila makakilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, kundi sila man din ay maging instrumento ng Diyos, servants ng Diyos, parang iba rin naman makalapit kay Kristo, makakilala kay Kristo, makasumpong sila ng tagapagligtas, Hari, Diyos, tunay na Diyos ng kanilang mga buhay. Kasi sa verse 40 to 42, ang sabi po dyan, Andrew, Simon Peter's brother, magkapatid po ito, si Andrew at si Peter. Nakababatang kapatid ni Andrew, si Pedro, was one of the two who heard what John has said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And he brought him to Jesus.
Jesus looked at him. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. Ito po ay kapahayagan na si Lord nag-iimbita at ang kanyang mga naiimbitang lumapit sa kanya at makakilala sa kanya ay maging lingkod niya para sa buhay din naman ng iba. Nang iba rin naman, gaya nila, makalapit kay Kristo, makasumpong ng tunay na Diyos tagapagligtas ng kanilang buhay at kaluluwa. So, si Andrew ay hindi po nagsayang ng panahon, hindi po siya naging selfish sa isang napakagandang karanasan. Nasumpong ang katotohanan. Higit sa lahat, tunay na Diyos, ipinangakong tagapagligtas, mag-aalis, magbabayad, lilinis sa kasalanan ng tao, ng sanlibutan. Kanyang ipinahayag, agad-agad, dali-dali sa kanyang kadugo, walang iba, kapamilya, si Pedro. Hindi niya sinarili ang isang katotohanan ng kanyang nalaman about Jesus Christ as the Messiah, the prophesied one na darating para maging tagapagligtas ng makasalanan. Hinanap niya agad at isinama ang kanyang nakababatang kapatid sa Panginoong Kristo. At si Pedro po ay nakakilala sa Panginoon. Mala Andrew ka ba? Okay. Be an Andrew na kapag meron po tayong naranasang mabubuting bagay sa ating buhay, nasumpong ang grabing katotohanan, especially about the Lord, yung ating pananampalataya, pagkakakilala sa Panginoon, hindi natin sinasarili, binabahagi natin sa iba, ichinichismis natin si Lord, at sila ay inaakay natin palapit kay Kristo upang makasumpong ng tagapagligtas, tunay na Diyos, at tagapagbayad ng kasalanan ng sanlibutan. Be an Andrew. Pagsabi mo sa katabi mo, be an Andrew E. Hindi, nagbakanggenyo lang po ako. Hindi ko po tinutukoy si Andrew E. Okay. Be an Andrew. Amen. Isang napakaganda po ito na example in the Bible na nung makakilala sa Panginoon, agad-agad, dali-dali. Hindi na nag-enroll to sa Bible school. Hindi na po ito umupo pa para matrain, ma-seminar, at makabasa pa ng kung ano-ano mga kapahayagan ng Diyos. Dali-daling ipinasa niya ang mabuting balita, ang mabuting karanasan, kaalaman, katotohanan, patungkol sa tagapagligtas na kanyang nasumpungan, and that is the Lord Jesus Christ. Are you an Andrew? Or an Andrew E? Amen? Isang napakaganda na example. At kinalulugdan ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang nangyari. Si Andrew, namunga, may naakay, may nadala sa paanan ng Panginoong Kristo. Kapatid, kadugo, kapamilya. So, isang napakagandang kalagayan ang naranasan ni Pedro nung siya ay akayin ng kanyang kuya palapit kay Kristo. Siya ay naging matuwid sa harapan ng Panginoong Kristo. Dahil sa pananampalataya din naman na inilagak ni Pedro sa newfound Messiah. Walang iba kundi si Jesus Christ. At siya ay naging mabunga na kagaya ng isang halaman o punong kahoy. At siya ay, abang kagaya ni Pedro, naglagak ng pananampalataya kay Kristo ay tinatawag na matalino. Kasi ang sabi sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Sa buhay po ni Andrew, siya ay naging matuwid dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Bukod sa nakasumpong siya ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa because of the Lord Jesus Christ, who takes away the sins of the world, the promised Messiah, Savior of the world.
At siya ay namunga, mga kapatid, ng ng katuwiran, ng obedience kay Christ, ng kahabagan, sa mga kagaya niya na nangangailangan ng Diyos, tagapagligtas. At dahil naakay niya ang kanyang kapatid kay Kristo, siya ay hindi lang naging matuwid, kundi siya ay naging tunay na matalino at marunong wise. Bakit? Kasi dahil sa kanyang pag-akay, pagdadala sa kanyang kapatid kay Kristo, naligtas si Peter. Na-save ang soul ni Peter. Nananampalataya din naman kasi kay Jesus Christ as his Lord and Savior. Kaya nga po, kung tayo po mga kapatid, makapaglalagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating kaluluwa, tayo po ay magiging sa harapan ng Diyos ay matuwid, malinis, banal, at may regalo ng buhay na walang hanggan. Because sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Kung sino mang sa kanya ay mananampalataya, sila hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. God said. John 14:6, si Jesus mismo ang nagsabi. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can enter the kingdom of God in heaven except through me, Jesus said. Kaya, sa buhay ng isang tao, kikilala kay Kristo bilang tagapagligtas, magkakaroon ka ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Kalinisan, kabanalan, most of all, buhay na walang hanggan. Bonus pa, ikaw ay magiging kagamit-gamit sa Diyos. Look at Andrew. Hindi lang siya na-save. Nagkaroon ng tunay na Diyos. Nakapag-akay siya ng kaluluwa kay Kristo, nakakilala, na-save din. Kaya nga, siya ay naging wise. Bakit? Hindi lang dahil sa kanyang faith, kundi dahil may mga naliligtas dahil sa kanya. That is Andrew. And that is Peter. So, the topic that I've shared with you, in acrostic, sino po ang nakasunod? Ano? Acrostic topic, hindi points. Okay, acrostic topic. Sino? Pinakasunod ba sa'yo dito? Ha? Lita. Ayan. Lita. Ayan. Parang may naalala din kayo, ha? Okay. In memory ng isa nating kapatid, dati nating miyembro na few days ago ay umanaw sa sakit na cancer. Ang name niya ay Lita. Yung mga nakakakilala kay Sister Lita, magsabi nga ng Amen. Amen. O, dami natin, di ba? Ayan. Si Lita. Lita Kamaliba. Ang ibig sabihin po, sa ating topic, acrostic lang po yung Lita. Lord's invitation to all. Amen? Yan po ang ating topic today. Ang Diyos, mapag-imbita. Nag-iimbita. Hindi namimili. Bata, matanda, lalaki, babae, mahirap, mayaman, mangmang, marunong, matuwid man o hindi. Wala makapagsasabi na, hindi ako imbitado kasi okay na ako, mabait ako. Religyoso ako. Hindi naman ako masama. Hindi naman ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay. Hindi naman ako suwain, etc. etc. Kahit gano'n pa karami ang kabutihan natin, still, kung wala si Kristo sa ating puso, kung hindi pa natin siya nilalapitan, kinikilala bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa bilang Diyos, kung hindi pa natin siya inimbitahan, pumasok sa ating puso, na tayo'y kanyang patawarin at iligtas, tayo po ay doomed, tayo po ay condemned, tayo po ay walang pag-asa, tayo po ay sa impyerno mapupunta. Because God said, ang kaligtasan ng kaluluwa ay sa pamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ephesians 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. This is not from your works, but it is the gift of God, so that no one can boast.
Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang walang makapagmapuri. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sa langit ako mapupunta kasi ako ay sarado katoliko, ako ay sabalista, ako ay iglesia, o lahat ng relihiyon nasa akin. Ako ay mabait, mabuti, tapat, magalang, masunurin, etc. etc. Hindi yun ang sinabi ng buong kasulatan ng Diyos na daan tungo sa kanyang kaharian ay Panginoon. Ang sabi ng John 1:12, yet to all who received Him, to all who believe in His name, Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. Sa lahat na sa Kanya ay nanampalataya, tumanggap, sila ay Kanyang pinagkakaluban ng karapatang maging o tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga, on that verse, kung hindi pa natin nagawang sampalatayanan, tanggapin si Kristo, angkinin si Kristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating kaluluwa, ng ating buhay, Creator natin, Redeemer natin, Savior natin, hindi tayo magiging anak ng Diyos, hindi pa tayo anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante on this topic na people such as you and me ay nagre-respond sa invitation, panawagan ng ating Panginoon. So I propose 3 things mga kapatid on this topic. Lita, Lord's invitation to all. Come, see, and know Jesus. Lumapit ka kay Jesus para marami kang makita na mabubuting bagay from the Lord to the Lord, about the Lord, about a lot of things from the Lord Jesus Christ na napasulat po sa kanyang banal na kasulatan at ang pagkakilala kay Kristo na magre-resulta ng kaligtasan ng kaluluwa, pagbabago ng buhay, pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante na ang tao, kayo at ako, lumapit sa Panginoon. Sa atin, ang mga nagawa na to, once in the past, sa ating buhay, still, from time to time, every day, we need to come to the Lord Jesus. Para malaman pa natin ang marami ng mga dakilang plano, kalooban, katotohanan, kapahayagan sa ating mga buhay. Because hindi pa natin nalalaman ng lahat. Marami pa po tayong dapat na malaman, not just about the Lord, kundi yung kanyang layunin, plano sa ating pong mga buhay. Magagandang plano para sa ating mga buhay. So we must come and see the Lord, even in the spirit na lang ngayon, kasi nandun na siya sa langit, and know more about the Lord Jesus Christ. First and foremost, to know Him as the one God, the Lamb that takes away the sins of the world, the begotten Son of God, the Lord, Savior, Redeemer, and Deliverer. Pangalawa, don't waste your time in the world. Stay with Jesus and His will. Huwag na nating sayangin ang natitira nating panahon sa mundong ito. Ang oras ay napakabilis kung lumipas, tumakbo. Ang bilis ng panahon. Sa mga medyo may edad-edad na dito, kung aamin. Kung aamin tayo. Di ba? Pakiramdam natin. Kailan lang ang mga kabataan natin? Kailan lang nangyari ang maraming bagay. So it seems to us ang bilis ng panahon. Sa mga kabataan dito, never think na matagal pa ang pagbabalik ni Lord o matagal pa tayo haharap kay Lord. Mamamatay. Because pag pumunta ka sa simenteryo, ang daming lapida na sa tiyan pa na, namatay na. O pagkaluwal, patay na. 3 years old, namatay. 15 years old, namatay. So, ang kamatayan ay appointed. Walang pinipiling panahon o tao. And the question is, handa ka na ba humarap sa iyong Maker, Creator, most of all, Savior,
Tinanggap mo na ba siya bilang kang tagapagligtas? Inalay mo na ba ang sarili mo, ang buhay mo, ang lahat sa'yo sa Panginoon para maging ligtas? Time comes sa judgment na nakaambak sa mga makasalanan, hindi kikilala, tatalima, tatanggap, susunod sa Panginoong Jesucristo. Meaning, ang Diyos ay palaging nag-iimbita, hindi lang sa lahat ng tao, kundi from time to time, nag-aanyaya, parang tao lumapit sa Kanya. Kung tayo, ramdam natin, tinatawag tayo ng Panginoon para sa Kanya'y kumilala, maglingkod, sumunod, ito ay hindi na pagsasayang ng oras. If not, again and again, nagsasayang lang tayo ng panahon, importanteng oras natin sa mundong ito, in this world. Especially sa mga gawaing pangsanlibutan lang. Panlupa na. Pero ang gawaing sumampalataya sa Kanya, makilala siya ng malaliman, malawakan, malakasan, makasunod sa Kanyang kalooban, makapaglingkod, ay pangwalang hanggan na gawain. May eternal dividends, may reward mula sa Diyos. Hindi lang kaligtasan ng kaluluwa, kundi isang buhay na kasiyasiya in this world, in this life. With the Lord, in the presence of God. Kaya, huwag na natin sayangin ang ating time. Buksan natin ating puso, imbitahan natin si Kristo, magkumpisal tayo sa Kanya ating makasalanan. Umamin tayo makasalanan, at tayo nangangailangan ng Kanyang pagliligtas. At yan ay mangyayari, pampapasay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Kristo. At sa atin, kung nagawa na natin yan, o matagal na tayo nakipag-isa kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, manatili po tayo sa Panginoon Kristo. Sinabi ko po dyan, stay or remain with Jesus and His will. Kung kikilala kay Kristo ko ngayon, makakilala ka sa Kanya, automatic maliligtas ang kaluluwa mo. By placing your faith in the Lord Jesus Christ. Pag namatay ka mamaya, bukas, sa langit ka mapupunta. Because nanampalataya ka kay Jesus as your Savior, as your Lord. At kung hindi pa, it's so important for us believers of the Lord Jesus Christ to stay or remain in the Lord habang nabubuhay. Alala ko yung sinabi ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 15. Ang segment title ay The Vine and the Branches. Sinabi niya doon, I am the vine, Jesus said. Ako ang puno ng igos. Ng ubas, sabi ng Panginoon. And you are the branches, Jesus said. To those people na sa Kanya nanampalataya. And the Father is the gardener, Jesus said. And Jesus said on that account, John 15, yung mga sanga na nakaupong sa akin, pero hindi namumunga, pinuputol ng gardener. That is why Jesus said, abide in me, stay with me, remain in me, Jesus said. Sapagkat, to stay with me, to remain in me, means fruitfulness. Di ba ganyan ang sanga? Pagputol, mamumunga pa ba yan? Mabubuhay pa ba ang sanga pagka nahiwalay na sa puno, naputol na, nabali na? Of course na. Hindi na mamumunga. Malalata, mamamatay, mabubulok. Sa puno, ganyan ginagawa ng mga gardener. Sino sa atin din yung plantito, plantita, umamin. Di ba kaya sila? Walang umamin na lalaki. Ako pa yung plantito din. Kasi may mga, namana akong mga halaman at paso sa akin yung mga akong asawa. At pinagyayaman ko na alaga ako. Sayang naman, oxygen din yan. Di ba? Pag nakita mo, may sanga na hindi naman namumunga, tuyot na nga. Meron pang uod, meron pang, di ba? Mga insekto. Puputulin. Talagang dapat putulin siya. Batas ng agrikultura o paghahalaman. Dahil makakasama siya sa buong halaman. At wala siyang pakinabang. Amen? Kaya remaining, staying with the Lord Jesus Christ and to His will, to His word, to His commands, ay sobrang napakahalaga para sa isa sa atin.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihiwalay kay Lord. Huwag kang lalabas ng church. Huwag kang titigil sa pagdalo. Huwag kang titigil sa pananalangin. Huwag kang titigil sa pagbubasa ng salita ng Diyos. Huwag kang titigil sa pag-worship sa Panginoon. Kasama ang mga mananampalataya in a Christian church, just like in this place. Dahil to be with the Lord means not just salvation of soul, kundi isang worthwhile and meaningful na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Mapalad na buhay. The last but not the least, point others to Christ. Hayaan natin ng iba, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kalaro, kakilala, bisita, employer natin, ay makalapit kay Kristo sa pamagitan natin. Invite natin sila. Share natin sila ng good news, just like yung ginawa ni Andrew. Sinare niya ang kanyang nasumpungang Panginoon sa kanyang kapatid na si Peter. At binitbit pa niya. Inasay niya sa paanan, sa harapan ng Panginoong Kristo, si Pedro. Kaya nakasumpong ng kaligtasan ang iba sa pamagitan ng kanyang buhay. So tayo din ay may ganyan po tayong panawagan sa Diyos. Hindi lang para makakilala at maligtas, kundi magamit din tayo ng Panginoon sa buhay ng iba. Are you with me? Can you say amen? Point the way to others. Point Jesus Christ to many people, to other people, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Just like what Andrew did. Kuya niya, kapatid niya nakababata, kanyang pinakay, unang-una sa Panginoon. So, acrostic points natin, meron na nakabanggit kanina. Napagkamalang topic. Acrostic points, okay, KSP. KSP. Ano ba ibig sabihin ng KSP? Kulang sa pansin? Alam natin lahat yun. Narinig kayo sa akin, di ba? KSP. Ang ibig sabihin, number 1, know Him. Know Jesus. Know God. Number 2, stay with God. Stay with the Lord Jesus Christ. Huwag kang iiwalay sa Kanya. Huwag kang kukontra. Huwag kang susuway. Lakad ka sa Kanyang mga daan at panuntunan. Mahirap man. Pero ang resulta naman yan ay kapayapaan, kaligtasan, katuwiran, at isang pinagpalang buhay kasama ang ating Panginoon. The last but not the least, point others. Point the way to the Lord. Point Jesus to others para sila man din ay makakilala gaya ni Peter, gaya ni Nathaniel, gaya ni Philip, gaya ng mga alagad ng Panginoon, gaya ng mga believers in the New Testament times na dahil binahagi na ng good news about the Lord Jesus Christ, inimbitahan, nagpaunlak sa paanyaya ng Panginoon sa pamagitan ng mga taong ginagamit ng Diyos, sila po ay nakasumpong ng kaligtasan ng Panginoon. Can you say amen? Kaya po ka-importante ang Panginoon Kristo sa ating buhay. Man din ang kanyang salita. In our passage, si Kristo, literal kasama nila, kaya gusto nila kasama, pinupuntahan, they stay with the Lord, sama siya pupunta. Pero ngayon, lalo na sa langit si Kristo, pero nag-iwan po siya ng napaka-importanteng kapahayagan ng kanyang sarili, ng kanyang plano, ng paraan ng kanyang pagliligtas, pagpapala sa kanyang mga nilalang. Yun ay tayo. Walang iba kundi ang kanyang banal na salita, ang Biblia. Ang lahat ng may Bible, magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat na nagbabasa ng Bible, magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat ng sumasaya at pinagpapala ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa, lalo na pagsunod sa nilalaman ng banal na kasulatan ng Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Okay. Pwede ba sabihin niyo po yung mga nandito? Pwede ba sabihin sila? Pick up lines tayo. Sabihin nyo nga yung mga narito. Biblia ka ba? Biblia ka ba? Ano sabi mo? Bakit? Kasi, pagkaharap kita, naliliwanagan ako. At
nasusumpungan ko ang iba't iba kong mga pangangailangan. Palitan mo yung Bible ng Jesus. Sabihin nyo nga sa mga narito, si Jesus ka ba? Okay, sagot? Bakit? Ayun, it's the same. Pag binasa natin ang Bible, inunawa natin ang Bible, lalo na pag sinunod natin, lalo na si Kristo, kung siya po ay ating sinampalatayanan, and in the Spirit, nakakasama natin siya, mga kapatid, nasa presensya niya tayo, maraming mabubuting bagay po daratal sa ating mga buhay. Kaligtasan ng kaluluwa, katatagan ng pananampalataya, payapang buhay, at hindi ka iiwanan ng Panginoon hanggang wakas. God will be with you forever and ever. Hanggang marating mo ang bosom ng Panginoon, time comes that you will be indeed free at malaya at pinagpala kasama ang Diyos magpasawalang hanggang sa kanyang tahanan at paradiso. Can we praise God for that? Palakpakan natin. Let's rise up. Bigay ko muna itong gift certificate from Jollibee sa nakasagot ng ating acrostic topic. Si Sister Johan. Picture mo na siya, o. Ay, Sister Johan. Sino may cellphone niya? Kami. Ayan, si Madam Bina. Ganda ng box mo, Bina. Ang Bina mo. Bless you. Pag-pray mo tayo ng Panginoon, palapakan natin mo nito. Pray natin siya. May God bless us. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga na siya ay napakabuti sa ating mga buhay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Bigay lang muna ako ng challenge sa mga sasabi ko. Kung meron sa atin dito, you feel the touch of God in your heart. If it seems kumakatok ang Panginoon sa iyong puso, and you want to open your hearts to God, papasukin siya, manahan siya maghari sa iyong buhay. Higit sa lahat, kung nais mo na si Jesus maging Panginoon mo, tagapagligtas ng iyong kaluluwa, magpatawad ka sa pagkakasala, imbitahan mo siya. Nag-iimbita siya, and it's up to us to respond. Today, sa oras na to, by way of inviting Him to come to your life, to be your Lord and Savior, to be your King, to be your provider, to be your Redeemer. That by faith, kung gusto mo, i-transfer ang pananampalataya mo mula sa self-righteousness sa pananampalataya sa religion, at gusto mong dalhin into a relationship with the Lord Jesus Christ, the true Savior, ang
tunay na tagapagligtas ng kaluluwa, tunay na Diyos, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Magiging mapalad, magiging ligtas, magiging pinagpalad. Let's bow our heads. So kung meron sa atin dito, gustong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, raise your right hand. Right there where you are. Sapat yan para i-recognize ng Diyos ang iyong faith sa Kanya. Puspusin ka niya ng Kanyang Espiritu Santo. Selyuhan ng Diyos at linisin ang iyong mga kasalanang nagawa. Mapagpala ka ng Diyos. Magkaroon buhay na walang hanggan. Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Sa mga gustong manumbalik kay Lord, muli nagnanais na maranasan ang sweet and awesome presence ng Panginoon sa kanyang buhay. Come to Him humbly, nang nagsisisi, nang may pananampalataya, naglalaga ng tiwala at pag-asa kay Kristo, hindi lamang Panginoon, tagapagligtas, kundi bukal, dispenser ng lahat ng mabubuting bagay. Oh God, thank you sa mga kaluluwang ito, Panginoon, na inyo pong iniimbitahan, sinasakop, ninanais na tahanan, maging mga anak at lingkod po ninyo. Salamat sa inyo pong enlightenment from your word. Thank you for your salvation na pinupur out sa bawat isa. Most of all, sa inyong pagkasi by your Spirit, mananatiling kasama nila kayo ngayon hanggang wakas. Bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo pong bawat isa, biyahin niyo pong bawat isa all the more, and continue to pour out your blessing unto them, and you may use them also, Lord, as channel of your blessing unto others, for the salvation of souls, for the edification of faith, all for your glory, our Most High God. Thank you, we praise you, we honor you. Ito po ang aming samang panalangin. In Jesus' name we pray. And we say, Amen. Amen.